Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Captain America Brave New World. Halina't simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula kay Thaddeus Ross, na kamakailan lamang ay nanalo sa halalan at naghahanda para sa kanyang talumpati bilang bagong halal na pangulo. Ngunit bago iyon, uminom muna siya ng ilang tableta sa hindi malamang dahilan. Pagkatapos ay nagsimula siyang magbigay ng talumpati na puno ng pag-asa at pagkakaisa. Hinikayat niya ang lahat na magtiwala sa kanya upang maprotektahan niya ang mundo laban sa mga posibleng banta sa hinaharap at mapanatiling ligtas ang lahat ng tao. Gayunpaman, nananatiling duda ang media sa kanyang pamumuno dahil sinisisi pa rin siya sa insidente sa Harlem, kung saan naglaban sina Abomination at ang Incredible Hulk. Makalipas ang 5 buwan, lumipat ang kwento sa Oaxaca, Mexico. Isang grupo ng mga mersenaryong tinatawag na Serpents ang kumidnap sa ilang madre at isang pari sa loob ng isang simbahan. Hawak din nila ang isang lalagyan na puno ng likidong adamantium na mininaw mula sa Celestial Island na matatagpuan sa Indian Ocean. Inatasan ng Pangulo sina Sam Wilson, na kilala bilang Captain America, at Joaquin Torres, na kilala bilang Falcon, na bawiin ang adamantium dahil pagmamay-ari ito ng Japan at ninakaw ito ng mga mersenaryo. Dito rin ipinahayag na lalagda ang Estados Unidos at Japan sa isang mahalagang kasunduan tungkol sa pagmimina at paggamit ng adamantium mula sa Celestial Island. Dahil dito, lalagda sina President Ross at Japanese Prime Minister Ozaki sa tinatawag na Ozaki-Ross Treaty. Gamit ang bago niyang vibranium suit at kalasag ni Captain America, madaling natalo ni Sam ang maraming mersenaryo. Ginamit din niya ang bago niyang teknolohiya na tinatawag na Red Wing upang i-scan ang simbahan. Doon niya natuklasan na naroon din si Sidewinder, ang pinuno ng mga mersenaryo. Iginiit ni Waka na unahin nilang makuha ang adamantium, ngunit sinabi ni Sam na kailangang unahin ang pagsadyap sa mga bihag. Bilang bagong Captain America, ipinakita ni Sam ang kanyang kahangahangang kakayahan at mabilis na natalo ang iba pang mga mersenaryo bago niya nailigtas ang mga bihag. Gayunpaman, hindi madaling talunin si Sidewinder. Nang malapit na siyang arestuhin ni Sam, tinawag niya ang kanyang pinakamalakas na tauhan at nakipaglaban kay Sam. Nang masira ng kutsilyo ang suit ni Sam, naging mas seryoso siya at mabilis na napabagsak si Sidewinder. Gayunpaman, nakatakas pa rin ito. Pagkatapos nito, inutusan ni Sam si Waka na kunin ang ninakaw na lalagyan ng adamantium. Isinuot niya ang kanyang suit at madali niyang narecover ang mahalagang lalagyan. Samantala, binisita ni Ross ang puntod ng kanyang asawa. Dito natin nalaman na hindi maayos ang relasyon niya sa kanyang anak na si Betty at hindi sila nagkakausap. Ipinahayag niya kay Ayla, ang kanyang sekretarya, ang kanyang kalungkutan. Sa kabilang banda, naguguluhan si Sam dahil si Sidewinder mismo ang pumili ng lugar kung saan niya ibebenta ang adamantium, ngunit hindi dumating ang kanyang buyer. Dahil dito, nagsimulang pagdudahan ni Sam ang tunay na motibo ng buyer at inisip niyang baka sinadya nitong mahuli si Sidewinder. Gayunpaman, pinuri ni Sam si Waka dahil sa kanyang katapangan at sa matagumpay na pagbawi sa adamantium. Pagkatapos nito, ipinakilala ni Sam si Waka kay Isaiah, isang dating Captain America na sumailalim din sa eksperimento gamit ang Super Soldier Serum. Dito natin nalaman na ilang dekada siyang pinag-eksperimentuhan ng gobyerno ng Estados Unidos at hindi pa rin siya nakakaalis sa trauma na dulot nito. Ipinakita ni Isaiah ang kanyang pambihirang lakas sa harap ni Sam at Waka. Nang makatanggap si Sam ng imbitasyon mula kay Ross para dumalo sa isang party sa White House, pumayag siyang pumunta sa kondisyon na iimbitahan din si Isaiah. Nang malaman ito ni Isaiah, nagalit siya kay Sam. Ngunit matapos siyang kausapin at pakiusapan ni Sam, pumayag din siyang sumama kina Sam at Waka sa party. Pagdating nila sa White House, nakilala ni Sam ang dati niyang kakilala na si Ayla, na nagsabi sa kanya tungkol sa ilan sa mga kahinahinalang ginagawa ni Ross. Nakipagkita si Sam kay Ross at binati siya nito dahil sa matagumpay niyang misyon sa pagbawi ng adamantium. Nagpasalamat din si Ross sa kanya. Dito hiniling ni Ross kay Sam na bumuo ng bagong grupo ng Avengers upang harapin ang anumang banta na maaaring dumating sa mundo sa hinaharap. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, nagbigay si Ross ng talumpati sa harap ng mga kalyadong bansa. Naroon din ang iba't ibang lider ng mundo. Ngunit biglang nagkaroon ng kaguluhan nang makipagsagutan si Isaiah sa isang security guard at maagaw ang kanyang armas. Nagpaputok siya patungo sa Pangulo ngunit hindi ito tinamaan. Nagkaroon ng matinding panik at nagsimulang lumikas ang mga lider ng mundo. Nalaman din na hindi nag-iisa si Isaiah.
May iba pang security guard na tila nawalan ng kontrol at kumampi sa kanya. Inilayo ng mga personal na gwardya ng Pangulo ang mga lider ng mundo habang nahuli ang karamihan sa mga rebelde. Dahil isa siyang super soldier, nakatakas si Isaiah. Tumakbo siya palabas ng gusali at hinabol siya ni Sam. Nang mapalibutan siya, sumuko si Isaiah. Tinanong siya ni Sam kung bakit niya ito ginawa, ngunit nagulat si Isaiah nang malaman niyang siya mismo ang nagpaputok sa Pangulo. Dito natin napagtanto na kinontrol ng isang hindi kilalang tao ang isip ni Isaiah at ang buong insidente ay isang patibong. Gayunpaman, nahuli si Isaiah at dinala sa bilangguan. Sinubukan ni Sam na makakuha ng karagdagang impormasyon mula kay Ross tungkol sa pag-atake, ngunit mariing pinagalitan siya nito at ipinakilala si Ruth Batseref, ang security advisor na mangguna sa investigasyon. Dinalaw ni Sam si Isaiah sa bilangguan at tinanong kung may napansin siyang kakaiba o anumang pahiwatig na maaaring makatulong upang matukoy ang tunay na salarin. Ngunit tila tinanggap na ni Isaiah ang kanyang sitwasyon at sinabi niyang wala siyang napansing kakaiba. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, masusing sinuri ang mga CCTV camera sa White House. Natuklasan na bago mangyari ang insidente, biglang nag-flash ang mga cellphone ng lahat ng mga bumaril, kabilang si Isaiah. Ipinakita nito na ginamit ng tunay na mastermind ang isang partikular na paraan upang kontrolin ang isip ng mga bumaril. Samantala, natuklasan din ni Ruth ang parehong pahiwatig kaya lalo siyang naghinala. Inimbestigahan din ni Walken si Ruth at nalaman nilang isa pala itong dating assassin mula sa Red Room o isang dating widow. Samantala, tumawag si Ross kay General Cooper, na inatas ang bantayan ang isang napakadelikadong bilanggo. Hindi ipinakita ang mukha ng bilanggo, ngunit malinaw na may kaugnayan ang taong ito sa lahat ng kaguluhang nangyayari. Unti-unting pinagdugtong-dugtong ni Sam ang mga pangyayari at iniugnay ang insidente sa White House sa ninakaw na adamantium. Ngunit bigla siyang inatake ni Sidewinder at nagsimula ang isang matinding labanan. Nasugatan si Sam sa laban, ngunit hindi siya sumuko. Bagamat nagawa siyang sakta ni Sidewinder, ginamit ni Sam ang elemento ng sorpresa upang maagaw ang kalamangan. Sa mismong sandaling iyon, tumunog ang cellphone ni Sidewinder. Isang hindi kilalang tao ang bumati kay Sam, ngunit agad na pinutol ang tawag bago pa siya makapagtanong. Sinundan ni Walken ang huling tawag na natanggap ni Sam at natuntun niya ito sa Camp Echo 1, isang base militar ng Estados Unidos. Dahil dito, nagpa siya ang ating mga bayani na magsagawa ng isang lihim na operasyon upang matuklasan ang katotohanan. Samantala, nagkaroon ng malaking kaguluhan sa bilangguan na naging dahilan upang malagay sa panganib ang mga bilanggo. Lubos na nagulat si Ruth sa nangyari, ngunit mabuti na lamang at ligtas si Isaiah. Nalaman ni Sam at Walken ang tungkol sa insidente. Ngunit alam ni Sam na isa lamang itong paraan upang maantala sila at mapabalik sa bilangguan. Dahil dito, ipinagpatuloy niya ang kanilang paglalakbay patungong Camp Echo 1. Pagdating nila roon, napansin nilang mahigpit itong binabantayan ng mga sundalo. Ginamit ni Walken ang kanyang mga kakayahan upang makapasok sa gusali at agad siyang sinundan ni Sam. Habang nagpapatuloy sila sa kanilang paghahanap, natuklasan nilang isa pala itong bilangguan na nagtatago ng maraming lihim. Dito natagpuan ni Sam ang mga detalye tungkol sa lahat ng mga bumaril na naroon sa White House. Ipinahiwatig nito na ang mastermind sa likod ng insidente ay maaaring nakakulong mismo sa bilangguan. Natuklasan din niya ang mga medical report ni President Ross kasama ang ilang iniresetang tableta. Ipinahiwatig nito na maaaring malalim din ang koneksyon ni Ross sa buong pangyayari. Kinuha ni Sam ang ilan sa mga tableta upang masuri ang mga ito. Samantala, nakipagkita si Ross kay Japanese Prime Minister Ozaki at sinubukang kumbansihin itong ipagpatuloy ang Ozaki-Ross Treaty. Sa ilalim ng kasunduan, paghahatian ng dalawang bansa ang adamantium na nakuha mula sa Celestial Island sa Indian Ocean. Ngunit sinisi ni Ozaki si Ross sa pagnanakaw ng adamantium at ipinakita sa kanya ang ebidensyang nagsasabing binayaran ang mga mersenaryo gamit ang mga pondong konektado sa CIA. Nagbanta si Ozaki na tatapusin niya ang kasunduan at sila na mismo ang magmimina ng adamantium. Sa kabilang banda, natuklasan ni Sam at Walken na ang bilangguan ay itinayo upang ikulong ang isang lalaking nagngangalang Samuel Stearns, isang dating propesor ng agham sa isang unibersidad. Dito rin nila nalaman na si Samuel Stearns ang mastermind sa likod ng pag-atake sa White House. Nakagawa siya ng paraan upang kontrolin ang isip ng mga tao gamit ang mga flash ng liwanag at partikular na mga kanta bilang trigger. Biglang nagkaharap sina Samuel Stearns, Sam, at Walken.
Inamin ni Stearns na siya ang buyer na dapat sana ay pagbentahan ni Sidewinder ng adamantium. Inamin din niya ang kanyang pagkakasangkot sa pag-atake sa White House. Nang tanungin siya kung bakit niya gustong saktan si Ross, sinabi niyang ikinulong siya ni Ross ng 16 na taon at pinag-eksperimentuhan siya. Sinubukan ni Sam na pigilan siya dahil ang mga ginawa ni Stearns ay naging dahilan upang makulong ang kanilang kaibigan na si Isaiah. Ngunit tumanggi si Stearns na umatras. Napagtanto ni Sam na hindi siya mapipigilan sa pamamagitan lamang ng pakikipag-usap, kaya nagpasya siyang harapin siya. Ngunit biglang ipinatawag ni Stearns ang lahat ng sundalong nagbabantay sa bilangguan. Dito nila napagtanto na kontrolado rin ang isip ng mga sundalo. Nagsimula ang isang matinding labanan. Sinikap ni Sam at Walken na huwag saktan ang mga sundalo dahil inosente lamang sila at kontrolado ang kanilang mga kilos. Dahil dito, mas naging mahirap ang kanilang laban. Dumating si Ruth at tumulong kina Sam at Walken. Sama-sama nilang napabagsak ang mga sundalong kontrolado ni Stearns at nagpasya silang habulin ito. Ngunit ayon sa utos ng Pangulo, dumating ang isang grupo ng mga opisyal ng FBI at inaresto sina Sam at Walken. Sa isang nakakagulat na pangyayari, nagsimulang tumugtog ang kakaibang musika mula sa kanilang mga radyo. Ipinahiwatig nito na kontrolado na rin ni Stearns ang kanilang mga isip. Agad na kumilos ang tatlo at tumakas gamit ang kanilang sasakyan habang iniiwasan ang mga putok ng baril at iba pang panganib. Samantala, dahil wala na siyang ibang nakikitang paraan, nagpasya si Ross na kunin ang bahagi ng Japan sa adamantium. Inutusan niya ang kanyang strike group na samahan siya patungo sa Indian Ocean. Kahit tutol ang kanyang mga tagapayo, nanindigan pa rin si Ross sa kanyang desisyon. Nakipagkita si Sam sa kanyang kaibigan na si Commander Dennis Donnie at ibinigay sa kanya ang mga tabletang nakuha niya mula sa bilangguan ni Stearns. Hiniling niya kay Dennis na ipadala ang mga ito sa isang medical laboratory upang malaman kung ano ang epekto ng mga ito sa katawan ng tao. Pagkatapos nito, pinuntahan niya si Sidewinder na nakakulong kay Dennis. Bilang kapalit ng mas magaan na sentensya, sinabi ni Sidewinder na dati ay ordinaryong tao lamang si Stearns. Ngunit nasangkot siya sa insidente sa Harlem kung saan naglaban sina Hulk at Abomination. Nahawa si Stearns sa dugo ng Hulk kaya nagkaroon siya ng gamma radiation sa kanyang katawan. Hindi niya nakuha ang lakas ng Hulk, ngunit sa halip ay nagkaroon siya ng napakatalinong isip na kayang magsagawa ng mga kalkulasyong tila imposible. Lumapit siya kay Ross upang humingi ng lunas, ngunit sa halip na bawasan ni Ross ang gamma radiation sa kanyang katawan, lalo pa niya itong pinataas dahil alam niyang magagamit niya ang pambihirang talino ni Stearns upang maging Pangulo ng Estados Unidos. Nangako si Ross na palalayain niya si Stearns kapag naging Pangulo na siya. Ngunit nang makamit na ni Ross ang kanyang posisyon, pinagtaksilan niya si Stearns. Dahil dito, kumuha si Stearns ng tulong mula kay Sidewinder at sa grupo ng Serpents upang nakawin ang adamantium. Binayaran niya ang mga ito gamit ang lihim na pondo ng CIA upang masira ang kasunduan ng Japan at Estados Unidos at si Ross ang masisi sa lahat. Matapos malaman ang katotohanan, umalis si Sam. Sinabi naman ni Dennis sa kanya na sumakay na si Ross sa USS Milius at patungo ito sa Indian Ocean, kung saan naroon din ang mga barkong pandigma ng Japan. Naunawaan ni Sam na bahagi ito ng plano ni Stearns kaya nagtungo siya sa USS Milius kasama sina Walken at Ruth upang subukang kumbensihin si Ross na itigil ang kanyang plano. Samantala, dalawang F-18 pilot na sina Jackal at Whiskey ang nakarinig ng parehong kakaibang awitin na dati nang ginamit ni Stearns. Dahil dito, nakontrol din ni Stearns ang kanilang isip. Ipinaliwanag ni Sam kay Ross ang buong plano ni Stearns. Pagkatapos, tinanong niya si Ross tungkol sa mga medical report na natagpuan sa Camp Echo 1. Matapos ang mainitang pag-uusap, inamin ni Ross na unti-unti siyang namamatay dahil sa isang hindi matukoy na karamdaman at walang doktor sa buong mundo ang makahanap ng lunas para rito. Dahil dito, lumapit siya kay Stearns upang humingi ng tulong. Bilang kapalit ng paggamot sa gamma radiation ni Stearns, nangako si Ross na tutulungan siya. Ngunit matapos makuha ni Ross ang mga kinakailangan niyang gamot, pinagtaksilan niya si Stearns dahil gusto niyang manatili itong kanyang permanenteng tagapagtustos ng gamot. Ipinahayag ni Ross na gusto niyang mabuhay ng sapat upang maipaliwanag sa kanyang anak na si Betty na nagbago na siya. Pinagsisihan din niya ang pag-uutos sa hukbo na habulin si Bruce Banner, na kilala rin bilang Hulk, dahil ito ang dahilan kung bakit tuluyan ng lumayo sa kanya si Betty. Habang nag-uusap sila, nakatanggap sila ng balita na nawala ng kontrol sina Jackal at Whiskey at nagpaputok sila ng mga misail patungo sa mga barkong pandigma ng Japan.
Sumakay sa himpapawid sina Sam at Walken upang pigilan ang dalawang fighter pilot. Para lalo pang maging komplikado ang sitwasyon, nagpadala rin ang Japan ng sarili nitong mga fighter pilot upang harapin ang banta. Tinawagan ni Ross si Prime Minister Ozaki at hiniling na bawiin nito ang mga fighter pilot. Ngunit nang tanungin si Ross kung paano nawala ng kontrol ang mga piloto, nanahimik lamang. Siya, tulad ng inaasahan, pinutol ni Prime Minister Ozaki ang tawag at nagpatuloy ang labanan sa himpapawid. Nagkaroon ng matinding pagkabalisa si Ross at kasabay nito ay tumawag sa kanya si Stearns. Tila unti-unting nawawala ng kontrol si Ross sa sarili niyang katawan, habang hinihikayat siya ni Stearns na ilabas ang kanyang galit. Dito natin nalaman na nalinlang ni Stearns si Ross. Isinama niya ang gamma radiation sa gamot ni Ross sa paraang nagdulot ito ng pagbabago sa kanyang mga gene at madaling kumalat sa kanyang dugo. Samantala, natalo ni Sam si Whiskey, ngunit hindi pa rin umatras ang mga Japanese fighter pilot. Nawala sa paningin ni Sam ang mga ito, habang nagpakawala naman si Jackal ng karagdagang mga missile. Madali itong napigilan ni Sam gamit ang bago niyang vibranium armor. Ngunit makalipas ang ilang sandali, nagpakawala si Jackal ng dalawa pang missile na tumama kay Walken at dahilan upang mahulog siya sa Indian Ocean. Sinundan ni Sam si Jackal at nagawa niyang sirain ang fighter jet habang nailigtas din niya si Jackal. Nang makita ito ng mga Japanese fighter pilot, tumigil na rin sila sa paghabol kay Sam. Sa huli, nagtagumpay si Sam sa labanan. Nang marinig ito ni Stearns, nawalan siya ng kontrol sa kanyang emosyon. Samantala, nailigtas si Walken at dinala sa ospital upang magamot. Pinanood ni Sam habang ginagamot ng mga doktor ang sugatang si Walken. Dumating si Bucky Barnes, ang Winter Soldier, upang kausapin si Sam at bigyan siya ng lakas ng loob na magpatuloy. Iminungkahi ni Sam na gumamit siya ng Super Soldier Serum, ngunit ipinaunawa sa kanya ni Bucky na hindi lamang lakas ang mahalaga. Ang tunay na mahalaga ay ang paggawa ng tamang desisyon sa tamang oras. Tinawagan ni Ross si Betty at matapos ang mahabang panahon ay nagkaroon sila ng isang taos-pusong pag-uusap bilang mag-ama. Samantala, kusang sumuko si Stearns kay Sam. Inamin niyang isinama niya ang gamma radiation sa mga tabletang ibinigay kay Ross. Kusang nagpaaresto si Stearns. Napagtanto ni Sam kung gaano kaseryoso ang sitwasyon kaya agad siyang nagtungo sa White House. Samantala, nagbibigay si Ross ng press briefing tungkol sa kamakailang insidente sa pagitan ng mga fighter jet ng Estados Unidos at Japan. Ngunit nang tanungin siya tungkol sa koneksyon niya sa Serpent Group, nawalan siya ng kontrol sa kanyang emosyon. Para lalong lumala ang sitwasyon, biglang ipinarinig sa mga loudspeaker ang lahat ng lihim na pag-uusap nina Ross at Stearns. Dito natin nalaman na planado na ni Stearns ang lahat bago pa siya sumuko. Dahil sa matinding galit, nagsimulang magbago ang katawan ni Ross hanggang sa tuluyan siyang maging Red Hulk. Nagulat ang lahat dahil walang nakakaalam na kaya niyang mag-transform bilang isang napakalaking nilalang. Dumating si Sam sa tamang oras at inutusan ang lahat na lumikas sa lugar. Hinarap niya ang Red Hulk, ngunit napakalakas nito. Nagpadala ang gobyerno ng Estados Unidos ng mga helicopter upang pigilan ang banta, ngunit madali itong napabagsak ni Red Hulk. Inilayo ni Sam ang labanan mula sa lungsod upang mailigtas ang mas maraming tao. Sinundan naman siya ng Red Hulk. Sinubukan ni Sam na iwasan ang mga pag-atake nito. Nang hindi na niya kayang patuloy na umiwas, sinubukan niyang kausapin at pakalmayan si Ross. Ngunit tila tuluyan ng kontrolado ng Red Hulk ang katawan ni Ross. Nagpatuloy ang labanan at muling nagkaroon ng kalamangan ng Red Hulk. Sinubukan ni Red Wong na tumulong at nagdulot ito ng pagsabog na pansamantalang nakapagpatigil sa Red Hulk. Dumating sina Ruth at ang kanyang grupo at inalis ang mga debris upang mabigyan ng pagkakataon si Sam na makabawi. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Nakabawi ang Red Hulk at muling sinubukang tapusin ang labanan. Sa halip na labanan lamang ito gamit ang lakas, ginamit ni Sam ang kanyang talino at sinubukang abutin ang emosyon ni Ross. Ipinaalala niya kay Ross ang mga panahong dinadala niya ang kanyang anak na si Betty upang makita ang mga cherry blossom. Sa mismong sandaling iyon, isang cherry blossom ang nahulog sa kamay ni Ross. Nang makita ito, unti-unting kumalma ang halimaw. Bumalik sa normal ang katawan ni Ross at muli siyang naging tao. Sa wakas, nakahinga ng maluwag ang lahat. Nakipagkita si Sam kay Isaiah habang ito ay pinalalayan na mula sa bilangguan. Binati rin sila ni Ruth. Samantala, buong pananagutan na tinanggap ni Ross ang lahat ng pinsalang dulot ng kanyang mga ginawa at kusang sumuko upang makulong. Dinalaw siya ni Betty sa bilangguan.
Matapos ang napakahabang panahon, muli niyang nakasama ang kanyang anak at napangiti siya dahil dito. Sa mga huling sandali ng pelikula, makikita si Stearns na nakakulong sa isang bilangguan. Hinarap siya ni Sam at tinanong tungkol sa lahat ng kanyang ginawa. Inamin ni Stearns na nakalkula na niya sa kanyang isip ang lahat ng posibleng mangyari. Sinabi rin niya na haharap ang mundo sa isang serye ng mga mapanganib na banta. Ito ang dahilan kung bakit kusang loob siyang sumuko upang mapanood niya mula sa kaligtasan ng bilangguan ang lahat ng kaguluhang magaganap. At dito nagtatapos ang pelikula.